Ang tahimik at kilalang masipag na mangangalakal sa Old Manila sektor na nagngangalang Shanti ay hindi lang basta mangangalakal. Sa likod ng kanyang kapanatagan, isa siyang intelligence agent ng Special Forces na nagpapanggap, itinituloy ang misyon ng yumaong asawa na si Police Officer, si Bimo. Isang opisyal na pinaniniwala ang namatay matapos iset up ni Dalawa Bobby. Ang lata ng barya niya ay naglalaman ng mahalagang ebidensya na magbubunyag sa corruption network, 10 taon na ang nakararaan at magsasabi rin kung sino ang pumatay kay Bimo. Magsisimula na ang laban ng katarungan kontra pang-aabuso sa kapangyarihan. Tirik na tirik ang araw at nakapapaso ang init sa Old Manila, naglalabas ng malagkit na halumigmig na dumidikit sa balat. Nakasuot si Shanti ng medyo kupas na lilac t-shirt. Bege na miniskirt at kupas na sneakers, itinutulak ang sira-sirang kariton ng may kalmadong ritmo. Matalas ang tingin ng mata niya sa tumpok ng basura sa gilid ng kalsada, naghahanap ng mga basyong plastik na bote at karton na pwede pang ibenta. Episyente ang bawat galaw ng kamay, puno ng kalkulasyon. Walang nasasayang, nagpapakita ng sipag na hindi karaniwan para sa mga ngalakal na kaedad niya. Ang mukha niyang bata pa ay nagpapakita ng kapanatagan. Ngunit sa likod noon, mabilis na tumatakbo ang isip niya, inuukit ang bawat detalye ng paligid. Hindi lang ito trabaho. Ito ay pagpapanggap na ginagawa niya sa nakalipas na 5 taon. Isang misyon na mas malaki pa kaysa sa pangungulekta lang ng barya. Sa kabilang bahagi ng Old Manila, si Dalawa Bobby, isang lalaking nasa middle age na malaki ang katawan at maskulado, ay nakaupo sa driver's seat. Nagmamanman sa malayo ang puting sedan na mobile patrol. Katabi niya si A. Ronnie at sa likod naman ay si Senior Police Officer Dodi. Parehong mukhang balisa ang mga tauhan niya. Humithit si Bobby ng yosi ng malalim. Kumapalang usok, tinatakpan ang manipis ng ngiti sa mukha niya. Ilang linggo na niyang minamanmanan si Shanti, ang dalagang mangangalakal na ewan kung bakit laging kahina-hinala para sa kanya. Masyadong maayos, masyadong kalmado para mamuhay sa maruming kalsadang tulad nito. Ang latang pinaglagyan ng biskwit sa kariton niya ay umagaw sa atensyon ni Bobby. Sigurado siyang may mahalagang laman iyon. Pinagmasdan ni Bobby si Shanti na lumalapit sa mas mataong palengke. Paminsan-minsan ay humihinto ang kariton niya. Mabilis ang kamay niya sa pamumulot ng mga partikular na basura. Ang mga tindero sa paligid ng palengke na karamihan ay kilala si Shanti ay tumango lang o ngumiti ng tipid sa kanya. Sanay na sila sa presensya niya, itinuturing si Shanti bilang isa sa mga pinakamasipag at magalang na mga ngalakal. Ilang nanay na tindera pa nga ang madalas magbigay ng tubig o kaunting pagkain. Naaawa silang makita si Shanti na nagtatrabaho ng husto sa ilalim ng init ng araw. Hindi nila alam ang sikretong tinatago niya. Ayan na ang target, bulong ni Bobby. Paos ang boses at puno ng kapangyarihan. Itinapon niya ang upos ng yosi sa bintana ng sasakyan. Kumilos ng dahan-dahan. Huwag niyong hayaang maghinala siya. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga plastik na bote. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kamay niya ang lumang lata na nakatago sa pagitan ng tumpok ng mga karton sa loob ng kariton. Nakita iyon ni Bobby mula sa side mirror ng puting sedan na mobile patrol. Lumawak ang sakim ng ngiti niya. Ito ang sandaling hinihintay niya. Pagkakataon para makahanap ng kung anuman mula sa dalagang mangangalakal na itinuturing niyang mahina at walang laban. Kasisimula pa lang ng laro, isip ni Bobby nang may kasiguraduhan. Laging madaling target ang mga mangangalakal, madaling takutin at bihirang lumaban. Si Shanti na naramdaman na ang papalapit na yabag ni Ronnie at Dodi ay kumilos ng relax papunta sa isang makipot na eskinita. Tila gustong umiwas sa mataong palengke. Ngunit ang pagkilos niya ay hindi dahil sa takot, kundi bahagi ng estratehiya. Tahimik ang eskinita, tago sa paningin ng marami. Perpektong lokasyon para sa parating na komprontasyon. Patuloy niyang pinagpilian ang mga basura sa paligid ng bungad ng eskinita. Tila hindi namamalayan ang presensya ng 2 pulis sa likod. Ang kapanatagan na ipinapakita niya ay perpektong maskara na nagtatago sa mga komplikadong iniisip niya. Binilisan ni Ronnie at Dodi ang lakad, inabutan si Shanti sa bungad ng eskinita. Nagpanggap silang nagpapatrol. Sinuyod ng mata nila ang bawat sulok ng eskinita tila naghahanap ng violation.
Ang isa sa kanila ay sadyang umubo ng malakas, sinusubukang agawin ang atensyon ni Shanti. Mainit ang hangin at maalikabok sa eskinita, dahilan para bumigat ang paghinga. Ngunit mas mabigat ang tensyon na nabuo. Naiilang silang dalawa, hindi ganap na komportable sa utos ni Bobby na guluhin ang isang mangangalakal. Ngunit hindi sila naglakas loob na suwayin ang boss nila. Binaliwala pa rin sila ni Shanti. Nagpanggap na abalang-abala sa tumpok ng karton sa kamay. Sadyang naghulog pa siya ng ilang bote para gumawa ng ingay, ipinapakita na parang nagulat siya at nataranta. Bahagi ito ng palabas para lalo pa siyang maliitin ng mga ito. Ipinaalala ng internal monologue niya ang leksyon na nakuha sa academy. Huwag na huwag mong hayaang isipin ng kalaban na mas malakas ka kaysa sa nakikita. Gulatin mo sila kapag dumating na ang oras. Ang kapanatagan sa mukha niya ay resulta ng ilang taong disiplina. Mula sa loob ng puting sedan na mobile patrol, nakita ni Bobby na nasa loob na si Shanti ng makipot na eskinita malayo sa paningin ng mga residente. Nakita niyang nasa pwesto na sina Ronnie at Dodi. Malinaw na nakapaskil ngayon sa mukha niya ang ngisi ng kasiyahan. Nagbigay ng thumbs down signal si Bobby, tanda para simulan ang aksyon. Naintindihan ng mga tauhan niya na ito ay green light para isagawa ang plano ng intimidasyon. Pinatay ni Bobby ang makina ng sasakyan, sumandal sa upuan, handang namnamin ang palabas na mangyayari. Nang tanghaling iyon, natapos na ni Shanti ang malaking bahagi ng routine niya sa pangangalakal at ngayon ay nasa tahimik na lugar siya sa dulo ng eskinita, malapit sa sira-sirang pader na puno ng graffiti. Inaayos niya ang pinaghirapan, isinisilid ang mga basyong plastik na bote sa sako at mga karton na pwede pang i-recycle. Ang lumang lata kung saan niya itinatago ang barya mula sa benta ng basura ay maayos na nakatago sa ilalim ng kariton, natatakpan ng tumpok ng mga basyong sako. Kalmado ang galaw, ngunit alerto ang bawat kalamnan. Alam niyang malapit nang dumating ang sandaling matagal na niyang hinihintay at handa siyang harapin ito. Hindi nagtagal, lumabas si Bobby sa puting sedan na mobile patrol, pumasok sa eskinita nang may mabigat at kumpiyansang hakbang kasunod sina isa Ronnie at isa Dodi. Ang ekspresyon ni Bobby ay nagpapakita ng malinaw na arogansya. Matalim at mapanghamak ang tingin ng mata habang nakatitig kay Shanti. Nakayuko ang dalawang tauhan niya, iniiwasan ang direktang tingin ni Shanti na nagpapanggap pa ring abala sa kariton. Binasag ng presensya nila ang katahimikan ng eskinita, lumikha ng nakakakilabot na tensyon. Tila ba nakipagpigil din ng hininga ang hangin. Hoy, mga ngalakal, bati ni Bobby sa tonong ng mamaliit. Dumagundong ang boses niya sa makipot na eskinita. Hindi mo ba alam ang patakaran dito? O sadya mong pinadudumi ang paligid? Nakaharang sa daan ang kariton mo at nagkalat ang basura mo kung saan-saan. Itinuro niya ang ilang tuyong dahon at lumang papel na talagang nasa tabi ng kariton, gumagawa ng rason na pilit para sa komprontasyong ito. Nakapako ang mata niya sa kariton at lalo na sa nakatagong lata. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Shanti, tinitigan si Bobby ng tinging kalmado pero hindi takot. Malambot pero malinaw ang boses, magalang nang walang kahit kaunting tono ng pagrerebelde. Pasensya na po, sir. Naglilinis lang po ako ng basura dito, hindi nagkakalat. Lagi ko pong pinuwesto ang kariton ko para hindi makaabala sa daan. Alam ko po ang patakaran sa kalinisan, sir. Araw-araw po akong nagsisikap na linisin ang lugar na ito mula sa mga basurang tinapon kung saan-saan. Detalyado siyang nagpaliwanag, tila sinusubukang kumbinsihin ang isang patas na tagapagpatupad ng batas. Walang pakialam si Bobby sa paliwanag ni Shanti. Ang mukha niya ay nagpapakita ng malinaw na pagkainip. Dahilan, basta lumabag ka sa ordinansa sa kalinisan. Ito ang mahal na multa para sa'yo. 5,000 o kukunin namin ang kariton mo at lahat ng laman nito. Ang halagang binanggit ni Bobby ay malinaw na hindi makatwiran para sa isang mangangalakal, dinesenyo para mangikil at manakot. Umisi siya ng tuso, sigurado na magpapanik si Shanti at makikipagtawaran o baka ibunyag ang tinatagong pera. Umiling ng marahan si Shanti, pinanatili ang kapanatagan. Pasensya na, sir. Wala po akong ganoong kalaking pera. Mangangalakal lang po ako. Ang kita ko sa maghapon ay hindi hihigit sa ilang pung piso. Paano ko po mababayaran ang multang ganyan kalaki? May kaunting lungkot sa tono ng boses. Ngunit nanatiling matibay ang tingin nang hahamon ng hindi mukhang agresibo.
Alam niyang simula pa lang ito ng totoong komprontasyon at handa siya sa susunod na hakbang. Ang pagtanggi ni Shanti ay nagsindi sa nagbabagang galit ni Bobby. Namula ang mukha, lumabas ang ugat sa liig, nagpapakita ng frustrasyon at pagkahamak. Sanay siya sa pagsunod at takot ng maliliit na tao. At ang kalmadong paglaban ni Shanti ay bagay na hindi karaniwan, nakakainis pa nga. Pakiramdam niya ay natapakan ang dangal niya bilang makapangyarihang tagapagpatupad ng batas ng isang batang mangangalakal. Ang galit na iyon ang nagtulak sa kanya na kumilos ng mas malala para ipakita kung sino ang may kapangyarihan dito. Sa galit na sigaw, itinaas ni Bobby ang malaking paa at sinipa ng malakas ang sako ng basura ni Shanti. Nagkalat ang mga plastik na bote, papel, at lumang lata sa iba't ibang direksyon. Ang iba ay tumama pa sa pader ng eskinita at tumalbog. Ang tunog ng mga boteng nabasag sa sementadong sahig ay nagpadagdag sa gulo, bumasag sa katahimikan ng makipot na eskinita. Sinipa ni Bobby ang isa pang sako, sadyang ikinalat ang bawat bagay na pinaghirapang ipunin ni Shanti maghapon. Gusto niyang makita si Shanti na magpanik, masira, at matakot. Ang barya ni Shanti na nakatago sa maliit na bulsa sa isa sa mga sako ay tumalsik din, nagkalat sa lupa. Nahulog ang mga barya na may manipis na tunog ng kalansing. Iyon ang benta na dapat sana ay gagamitin ni Shanti pangkain at pambili ng pangangailangan sa araw-araw. Umisi si Bobby, nasiyahan sa pinsalang nilikha niya. Sigurado na iiyak at magmamakaawa si Shanti gaya ng nakasanayan niyang makita sa ibang biktima. Hinintay niya ang inaasahang reaksyon. Ngunit nanatiling kalmado si Shanti. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak, hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting panik. Ang malinaw niyang mga mata ay nakatitig lang ng diretsyo kay Bobby. Isang tingin na malamig at tumutusok. Tila ba nakikita ang kalooban ni Bobby, hinuhubaran ang lahat ng kasamaan nito. Walang takot doon. Tanging nakakatakot na kapanatagan, isang desisyon na hindi matitinag. Ang tingin na iyon ay parang malamig na kutsilyo na humihiwa sa pride ni Bobby. Naramdaman ni Bobby ang tingin na iyon. Gumapang ang pagkailang at hindi magandang pakiramdam sa puso niya. Bagay na bihira niyang maramdaman. Para pagtakpan ang nararamdaman, lalo siyang naging marahas, itinulak-tulak ang kariton ni Shanti hanggang sa bumaliktad. Anong tinitingin-tingin mo? Ha? Sa tingin mo takot ako sa'yo? Hamak na mangangalakal na gaya mo, wala kang binatbat. Tumaas ang boses niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili at ang mga tauhan na ngayon ay nakatingin lang sa nangyayari. Dahan-dahang yumuko si Shanti. Nakapokus pa rin ang mata kay Bobby. Mahina ang boses, pero bawat salita ay may bigat at katigasan na hindi matututulan. Hindi nagpapakulong ang batas ng taong tapat, sir. Taong takot lang mabuko. Tumusok ang mga salita ng malalim kay Bobby, sakto sa pinakamahina niyang parte. Isang prediksyon na magmumulto sa kanya sa hinaharap. Iyon ay babala, hindi pakiusap. Ang kalmado ngunit tumutusok na mga salita ni Shanti ay gumulat kay Bobby, ngunit mabilis na napalitan ng bulag na galit. Pakiramdam niya ay nainsulto siya sa harap ng mga tauhan at mas malala pa, ng isang mangangalakal. Nadurog ang pride niya. Nanigas ang panga, nagliyab ang mga mata. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin, bulyaw niya. Umalingaw-ngaw ang boses sa makipot na eskinita. Hindi niya matanggap ang ganitong klaseng paglaban, lalo na mula sa taong itinuturing niyang walang laban. Umabot sa sukdulan ang galit niya. Agad na inutusan ni Bobby sina isa Ronnie at isa Dodi na kanina pa nakatayo lang na parang tuod na kalagkarin si Shanti sa maliit na outpost sa dulo ng kalsada. Kalagkarin niyo siya, ipasok sa selda para malaman niya ang pakiramdam na harapin ang batas, utos niya. Itinuro ng kamay si Shanti. Sina Ronnie at Dodi kahit nag-aalangan ay napilitang sumunod. Hinawakan nila ang braso ni Shanti ng marahas, sinubukang hilahin ng sapilitan. Ang mukha nila ay nagpapakita ng hindi komportableng pakiramdam, ngunit mas malaki ang takot kay Bobby. Hindi nanlaban si Shanti pisikal. Hinayaan niyang kalagkarin siya, pinanatili ang pambihirang kapanatagan. Ngunit ang tingin ay nanatiling matalim, tumutusok ng diretsyo kay Bobby. Tila ba may tinatagong malaking sikreto na malapit ng mabunyag. Sa internal monologue niya, alam niyang bahagi lang ito ng plano, mga hakbang na kailangang pagdaanan para maabot ang huling layunin.
Kailangan niyang hayaang maging agresibo si Bobby para mabuksan ng malawak ang network nito. Sa labas ng eskinita, nagsimulang mabuo ang maliit na umpukan. Ilang tindero na nakarinig sa gulo, pati na rin ang driver ng dark blue motorcycle taxi at tricycle na dumaan ay huminto para tignan ang nangyayari. Kilala nila si Shanti bilang mabait na dalaga, masipag at hindi gumagawa ng gulo. Nagsimulang marinig ang bulungan ng hindi pagsang-ayon sa kanila, kinokondena ang marahas na aksyon ng pulis. Isang middle-aged na tindero ng gulay na madalas makita si Shanti ang naglakas loob lumapit. "Huwag naman po ganyan, sir. Mabait po ang batang yan. Wala po siyang ginawang masama," sigaw niya. Ilang ibang residente ang nakisali sa pagsuporta, ipinagtanggol si Shanti. Naawa sila sa dalagang laging nakangiti at ayaw nilang makita ang pang-aapi. Nabulabog ang sense of justice nila nang makita ang kalupitan na nangyayari sa harap ng mata. Iwinasiwas ni Bobby ang kamay ng marahas, pinatahimik ang protesta. Sinumang makialam ay isasama sa kulungan dahil sa obstruction of justice. "Atras kayong lahat," banta niya, nanlilisik ang mata. Sapat na epektibo ang banta para paatrasin ng kaunti ang umpukan. Ngunit hindi sila umalis. Nanonood lang silang walang magawa habang patuloy na kinakaladkad si Shanti sa maliit na outpost, iniwan ang nakataob niyang kariton sa gitna ng eskinita. Ang maliit na outpost na gawa sa lumang plywood at may kalawanging yero ay nasa sulok ng kalsada nakatago sa likod ng malaking puno ng sampalo. Kulob at mainit ang hangin sa loob, dagdag pa ang amoy ng amag at alikabok na nakakasakal. Sa gitna ng kwarto ay mayroon lang sirang mesa na natutuklap na ang pintura at dalawang upuang plastik na kupas na berde. Ang maliit na bintana na may rehas ay nagbibigay ng kaunting liwanag. Ito ang lugar kung saan madalas ayusin ni Bobby ang mga problema niya malayo sa karamihan at mahigpit na pagbabantay. Nang marahas, ibinalibag ni Bobby si Shanti sa isa sa mga upuang plastik. Umalingaungaw ang tunog ng pagtama ng upuan sa sementadong sahig na may bitak. Hindi nag-react si Shanti, na natiling nakaupo ng tuwid, pinanatili ang pambihirang kapanatagan na lalong nagpainis kay Bobby. Hinila rin ni Ronnie at Dodi ang sirang kariton ni Shanti sa loob at iniwan itong nakatagilid sa sulok ng kwarto. Nagkalat pa ang mga sako at bote. Napaka-tense ng atmosphere sa loob ng outpost, nababalutan ng aura ng intimidasyon. Nang walang pasakalye, hinalughog agad ni Bobby ang kariton ni Shanti. Pinunit ng malalaking kamay ang mga sako, itinapon ang mga bote sa gilid, naghahanap ng bagay na may halaga. Sigurado siyang may tinatagong pera o alahas si Shanti. Bagay na pwede niyang nakawin at gawing rason para mangikil. Kuminang ang kasakiman sa mata niya. Puno ng pantasya ng munting yaman na malapit na niyang makuha ang isip niya. Hinalughog niya ang kariton ng buong dahas, walang pakialam sa sirang ginawa niya. Nakaupo si Shanti ng tuwid sa upuang plastik, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Bobby. Walang takot o panik sa mata niya. Sa halip ay may tinging puno ng kalkulasyon. Tila ba na-predict na niya ang bawat hakbang na gagawin ni Bobby. Bumulong ang internal monologue niya, ito na ang rurok ng larong to, malapit na niyang mahanap ang hinahanap niya, pero hindi yun ang inaasahan niya. Tense ang bawat nerve niya, pero nananatiling relax ang katawan, handa sa anumang susunod na mangyayari. Umikot ang internal monologue ni Shanti sa detalye ng plano. 5 taon ang nakakapagod na pagpapanggap. Pangangalap ng impormasyon, pakikipag-ugnayan kay Bobby at sa network nito nang hindi direkta habang hinihintay ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan si Bobby mismo, kasama ang kasakiman niya ang magbubukas ng pinto sa katotohanan. Tense ang bawat nerve niya, pero nananatiling relax ang katawan, handa sa anumang susunod na mangyayari. Umikot ang internal monologue ni Shanti sa detalye ng plano. 5 taon. 5 taon ang nakakapagod na pagpapanggap. Pangangalap ng impormasyon, pakikipag-ugnayan kay Bobby at sa network nito nang hindi direkta habang hinihintay ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan si Bobby mismo, kasama ang kasakiman niya ang magbubukas ng pinto sa katotohanan. Kapanatagan ang pinakamalakas niyang sandata ngayon. Pagtatakik sa bagyo ng emosyon na nagwawala sa loob niya. Lalo na ang sakit sa pagkamatay ni Bimo. Patuloy na hinalughog ng malaking kamay ni Bobby ang laman ng kariton na sumasalamin sa walang hanggang kasakiman niya. Nakahanap siya ng tumpok ng lumang dyaryo na naninilaw na at dose-dose ng basyong bote na mabaho.
Bumilis ang galaw niya. Hindi makapaghintay na mahanap ang kayamanan na pinaniniwalaan niyang nakatago sa kung saan. Binasa ng pawis ang noo niya hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa enthusiasm sa resulta ng mahahanap. Nakatayo sina Ronnie at Dodie malapit sa pinto nagmamasid ng may kaba. Alam nilang hindi titigil si Bobby hanggat hindi nakukuha ang gusto. Sa ilalim ng huling tumpok ng karton at lumang tela, may nahawakan ang kamay niyang matigas at malamig. Isang malinaw na pakiramdam ng bakal. Napasinghap si Bobby sigurado na ito na ang sandali niya. Isang ngiti ng tagumpay ang nagsimulang gumuhit sa mukha niya. Hinilan niya ang bagay palabas. Isang maliit na karton na kahon na medyo lumana pero inalagaan ng maigi. Bumilis ang tibok ng puso niya sa antisipasyon. Kung ano ang matatagpuan sa loob. Binuksan ni Bobby ang karton na kahon ng nagmamadali. Pakinggan mong mapaghinala ang boses. Sinusubukang takpan ang tunay na pagkalito. Dahan-dahang tumayo ng tuwid si Shanti mula sa upuang plastik. Mabagal ang galaw, kontrolado, ngunit may nakatagong lakas. Nangingilid ang luha sa mata. Ngunit nananatiling malakas at mapanghamon ang tingin. Hindi nagpapakita ng takot o guilt kahit kaunti. Huminga siya ng malalim tila iniipon ang lahat ng lakas na meron siya para bigkasin ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ito ang sandaling hinihintay niya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Shanti sa pisngi. Ngunit nanatiling matatag at malinaw ang boses na bumasag sa nakakakilabot na katahimikan sa maliit na outpost. Ang unipormeng iyan ay pag-aari ng asawa ko, si Igbimo. Ang bawat salitang binibigkas ay may dalang bigat ng katotohanan na umalinggaw-ngao sa lumang plywood na pader. Ang kumpirmasyon ay hindi lang pag-amin, kundi pahayag na may explosive impact. Pinupunit ang belo ng kasinungalingan na matagal nang bumabalot. Nagulat sina Ronnie at Dodie sa narinig na pahayag. Nagkatinginan. Nanigas si Bobby. Umalingaw-ngaw ang pangalan ni Igbimo sa isip niya. Isang pangalan na dapat sana ay nakabaon na ng malalim sa nakaraan. Isang madilim na sikreto na akala niya ay ligtas na. Biglang namutla ang mukha niya. Tila naubos ang dugo sa mga ugat, iniwan ang balat na maputla. Nanginginig ang silver badge sa kamay na muntik ng mahulog. Sumigaw ang internal monologue niya, hindi maaari, Bimo, hindi yan totoo. Patay na si Bimo. Patibong to o nagsisinungaling siya. Sinubukan ni Bobby na pakalmahin ang sarili, sinubukang ayusin ang sarili. Mumisi ulit siya ng pilit ng ngiti at mukhang hindi kapanipaniwala. Bimo, sinong Bimo? Wala akong kilalang mga ngalakal na Bimo ang pangalan. Gumagawa ka lang ng kwento, bata. Nakatayo lang sina Ronnie at Dodie. Salita na tinitignan sina Bobby at Shanti. Hindi naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang malakas na aura ng panganib. Nakatayo ng tuwid si Shanti, hinayaang sumipsip ang katahimikan. Hinayaang dahan-dahang pahirapan ng katotohanan si Bobby. Ang sandaling ito ang rurok, simula ng pagbubunyag ng lahat ng kabulukan. Patuloy na nagsalita si Shanti, kalmado ang boses, ngunit puno ng otoridad. Bawat salita ay tumutusok ng malalim sa kamalayan ni Bobby. Siya ang mentor at opisyal na ikaw mismo ang nag-report na gumawa ng malawakang korupsyon. Ang pangungusap ay sinabi ng walang labis na emosyon. Malamig na katotohanan na humampas ng telak sa puso ni Bobby. Hindi lang ito hula, kundi malalim na kaalaman. Ebidensya na mas maraming alam si Shanti kaysa sa inaakala ni Bobby. Nanlaki ang mata ni Ronnie at Dodie. Hindi nila alam ang tungkol dito. Gumuwang si Bobby paatras bumangga sa sirang mesa sa likod hanggang sa umingit ito. Malikot ang matang tumingin kina Ronnie at Dodie na nalilito rin at nagsisimulang magpakita ng senyales ng takot. Wala silang alam tungkol sa madilim na kasaysayan ni Bobby at ni Igbimo. At ngayon nadamay sila sa konspirasyon na higit na mas malaki kaysa sa pangingikil lang sa mga ngalakal. Ang tensyon sa loob ng outpost ay lalong kumapal sinasakal ang bawat taong naroon. Ang peking report na iyon tuloy ni Shanti. Medyo tumaas ang boses dahilan para matanggal si Bimo sa serbisyo bago siya idineklarang namatay sa tungkulin. O at least yun ang gusto mong paniwalaan ng lahat sa tagal ng panahon. Tahimik ang maliit na outpost. Tanging ang mabigat na hininga ni Bobby ang naririnig na maihalong mabilis na tibok ng puso ni Ronnie at Dodie.
Sapat na ang narinig nila para ma-realize na ang sitwasyong ito ay higit na maseryoso kaysa sa inaakala nila. Si Bobby na kilala sa tagal ng panahon bilang arogante at hindi pwedeng galawin, ay mukhang matandang lalaki na ngayon na marupok na minumulto ng nakaraan na sinubukan niyang kalimutan. Hindi ito ang katapusan, kundi nakakatakot na simula para kay Bobby. Naging mangangalakal siya. Tuloy ni Shanti na malamig ang boses para makapangalap ng ebidensya ng malawakang korupsyon sa headquarters nyo at ng mga kasama nyo. Hindi siya namatay. Nagpanggap siya na nagtatago sa likod ng tumpok ng basura na minamaliit mo. Bawat salita ni Shanti ay umuukit ng nakakatakot na imahe sa isip ni Bobby tungkol kay Bimo na akala niya ay patay na, buhay pa pala at nagtatrabaho sa ilalim ng ilong niya nangangalap ng ebidensya para pabagsakin siya. Ang katotohanan ito ay higit na mas malupit kaysa sa inaakala niya. Sinubukan ni Bobby na tumanggi, nabara ang boses sa lalamunan, hindi makabuo ng buong pangungusap. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Nanginginig ang labi, ang mata ay nagpapakita ng totoong takot. Gusto niyang sumigaw na nagsisinungaling si Shanti. Ngunit may kung ano sa mata ng dalaga, ang nakakatakot na kapanatagan na nagkumbinsi sa kanya na nagsasabi ng totoo si Shanti. Gumuho ang depensa niya at naramdaman niyang naipit siya. Pero pinatay si Bimo, sabi ni Shanti. Nagbago ang tono ng boses, naging mas malamig, mas matalim, parang patalim na humihiwa sa hangin. Natagpuan siyang patay 5 taon na ang nakararaan sa tapunan ng basura at ako ang kumuha sa misyon na iyon sa nakalipas na 5 taon, Sir Bobby. Ang pag-amin na ito ang pinakamabigat na pasanin ni Shanti. Sakripisyong walang katapusan. Nakakuyom ang kamay, pinipigilan ang emosyon sa loob niya. Talagang namutla ang mukha ni Bobby. Tinitigan niya si Shanti, tila nakakita ng multo na bumangon mula sa nakaraan, kaluluwa ni Bimo na dumating para maningil. Lubos na siyang nilamon ng takot, pinalumpo ang bawat katinuan. 5 taon na siyang minamanmanan ang dalagang ito sa loob ng 5 taon na naglalakad sa anino, nangangalap ng ebidensya ng may pasensya. Sa tagal ng panahong iyon ay naramdaman niyang ligtas siya, hindi namamalayan ang panganib na nagmamanman sa malapit. Hindi para linisin ang daan, binuksan ni Shanti ang lata ng barya, gamit ang mga daliring kalmado pero puno ng desisyon. Narinig ng malinaw ang tunog ng bakal sa katahimikan ng kwarto, kundi para linisin ang pangalan ng asawa at hanapin ang taong responsable sa pagkamatay nito. Itinaas niya ang lata, binaliktad ang laman ng dahan-dahan, ibinunyag ang katotohanan na higit na mas nakakagulat kaysa sa barya lang. Sa loob ng lata ay hindi pera, kundi isang maliit na itim na flash drive na nakatago sa pagitan ng ilang barya sa ibabaw. Kinuha ni Shanti ang flash drive, ipinakita kay Bobby gamit ang malamig na tingin na hindi kumukurap. Nabunyag na ang pangunahing sandata at na-realize ni Bobby na tapos na ang laro at siya ang talo. Ang ebidensyang iyon, resulta ng pagsisikap ni Bimo at Shanti, ay nasa tamang kamay na ngayon. Pinindot ni Shanti ang isang maliit na buton sa itim na flash drive. Napuno agad ang maliit at kulog na kwarto ng boses ng recording. Boses ng batang si Bobby, malinaw at hindi matututulan, na nakikipag-usap sa isang tao na hindi binanggit ang pangalan tungkol sa pag-set up kay Bimo. Ang tunog ng lumang cassette tape ay nagdagdag ng authentic na dating sa recording. Ang detalye ng korupsyon, rekayasa ng kaso, at hasyan sa kita ay nabunyag isa-isa, umalinggaw sa plywood wall. Ang recording ay ebidensyang hindi matututulan, isang time capsule ng krimen, 0 taon na ang nakararaan. Durog ang ekspresyon ni Bobby. Ang mukha ay nagpapakita ng halong takot, gulat, at malalim na kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang abutin ang flash drive, tila gustong sirain. Ngunit mabilis na umatras si Shanti, pinanatili ang safe distance. Ang boses ni Bobby sa recording ay parang boses ng multo mula sa nakaraan na ngayon ay bumangon para multuhin siya, hilahin siya papunta sa bangin ng kapahamakan. Ang bawat salita sa recording ay pako na bumaon sa sarili niyang kabaong. Nagkatinginan sina Ronnie at Dodi. Nanlaki ang mata sa takot. Kakatapos lang nilang marinig ang recording na nagbabanta rin sa karera at kalayaan nila dahil napatunayang tauhan sila ng tiwaling pulis. Pwede silang madamay sa kasong ito. Binasa ng malamig na pawis ang likod nila, na-realize na naging bahagi sila ng isang malaking krimen nang hindi nila alam. Sila ang hindi direktang saksi ng krimen ni Bobby sa nakaraan at ngayon sa kasalukuyan.
Magulo ang ikot ng internal monologue ni Bobby. 1-0 taon. 1-0 taon na akong ligtas. Akala ko na wala na ang lahat ng ebidensya, na baon na kasama ni Bimo. Ang babaeng to, ang mga ngalakal na to, alam niya ang lahat. Tapos na ako. Tapos na ako. Gumuho ang lakas na ipinagmamalaki niya noon, napalitan ng panik na hindi makontrol. Walang daan palabas, walang matataguan. Pinatay ni Shanti ang recording, tinapos ang boses ng batang si Bobby na ngayon ay pakinggan mong banyaga at nakakatakot para sa matandang si Bobby. Nirecord nito ang buong usapan niyo nung iset up si Bimo 1-0 taon na ang nakararaan. Bawat detalye, bawat maruming plano niyo, nandito lahat. Malamig ang tono ng boses ng walang kahit kaunting emosyon. Ang isiping iyon ay nagpakilabot kay Bobby na realize kung gaano niya minaliit ang lakas ng isang tao na tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng radar, nagtatago sa likod ng itsurang pinaka hindi kapansin-pansin. Talagang nakamamatay ang katotohanan ito. Tinitigan siya ni Shanti ng malamig ng walang kahit kaunting emosyon. Akala mo ba mapapalakas ka ng badge, Bobby? Akala mo mapoprotektahan ka ng uniforme sa katarungan? Pero sa mata ng taong bayan, basura ka lang na naghihintay pulutin. Ang mga salita ay binigkas sa patag na tono. Ngunit, ang bigat nito ay dumurog sa danga ni Bobby ng tuluyan. Iyon ay hatol, isang pahayag na ang kapangyarihan ni Bobby ay ilusyon lang. Si Bobby gamit ang natitirang panik ay sinubukang abutin ang cellphone na nakasuksok sa bulsa ng pantalon. Siguro para tumawag ng tulong, sabihan ang ibang kasama, o subukang burahin ang bakas. Ngunit, mas mabilis na kumilos si Shanti. Ang instinct niya bilang intel ng Special Forces ay hindi natutulog. Ang galaw niya ay isang sanay na kislap, mas mabilis sa kayang iproseso ng mata. Nagulat si Bobby, hindi inakalang may ganoong bilis si Shanti. Sa galaw na kasing bilis ng kidlat, hinablot ni Shanti ang nanginginig na braso ni Bobby, inikot ang katawan at ibinalibag sa sirang mesa gamit ang nakakagulat na lakas. Ang malakas na tunog ng banggaan ay pumuno sa kwarto kasunod ang pigil na daing ng sakit ni Bobby. Umiingit ang mesa, nabali ang mga paa at sa huli ay gumuho ng pira-piraso sa ilalim ng bigat ng malaking katawan. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo, nagpapakita ng pambihirang lakas at bilis ni Shanti. Umiingit at nasira ang sirang mesa sa ilalim ng bigat ng katawan ni Bobby na malaki. Nabali ang plywood, natanggal ang mga paa, at nagkalat ang lahat ng laman. Umuungol si Bobby sa sakit, nakahandusay sa pagitan ng mga guho. Hinihingal. Gumapang ang sakit sa buong katawan. Ngunit ang gulat at takot sa lakas ni Shanti ang higit na nangingibabaw. May lakas ang dalagang mga ngalakal na hindi normal. Galaw na masyadong sanay para sa karaniwang tao. Nagulat sina Isa Ronnie at Isa Dodi na realize ng buo ang delikadong sitwasyon na nasa harap nila. Agad nilang binunot ang baril sa holster gamit ang nagpapanik na galaw. Ang tunog ng pagkasa ng sandata ay bumasag sa tensyon, nagdagdag ng mapanganib na aura sa masikip na kwarto. Ang mukha nila ay nagpapakita ng halong takot at desisyon na ipagtanggol ang sarili o kahit paano ay ipagtanggol ang boss nila na ngayon ay wala ng laban. "Huwag kang gagalaw, miss," sigaw ni Ronnie. Nanginginig ang boses habang itinututok ang itim na baril kay Shanti. Sumunod si Dodi. Nanginginig din ang kamay na itinutok ang baril kay Shanti. Hindi nila alam kung sino talaga si Shanti. Pero alam nilang napakadelikado ng dalaga. Bumaliktad ang sitwasyon ng 180 degrees. At ngayon sila ang nasa panganib. Iniwasan ni Shanti nang may pambihirang kapanatagan ang unang putok ni Ronnie na sumablay ng manipis sa gilid ng ulo niya. Napakabilis ng galaw niya, parang anino na humagibis sa isang iglap. Hindi lang siya mabilis gumalaw, kundi gumagalaw din ng may nakamamatay na presisyon. Iniiwasan ang daan ng bala, tila ba na-predict na niya. Ang kakayahang ito ay malinaw na hindi bagay na matututunan sa buhay sa kalsada. Tumalon siya papunta kay Dodi, iniwasan ang pangalawang putok na sumablay din ang payat, ngunit malakas na paa ay winalis ang paa ni Dodi sa bilis ng kidlat, dahilan para mawalan ito ng balanse. Si Dodi na hindi handa ay gumuwang at bumagsak pasubsob sa sementadong sahig. Tumalsik ang baril sa pagkakahawak, umikot sa ere. Mabilis ang pangyayari. Hindi man lang nakapag-react si Ronnie. Hindi nag-aksaya ng oras si Shanti kahit isang segundo.
Gamit ang matalas na reflex, sinalo niya ang baril ni Dodi sa ere bago mahulog sa lupa. Presiso at eleganteng galaw. Ngayon ay may 2 baril na siya sa kamay. Kahit wala siyang intensyong gamitin ito para mamaril, ang sandata ay kasangkapan lang simbolo ng kapangyarihan na lumipat na ng kamay. Umabot sa rurok ang tensyon at ang tunay na laban ay kasisimula pa lang. Agad na nilock ang braso ni Dodi sa likod ng mabilis, diniinan sa sahig gamit ang tuhod. Sumigaw si Dodi sa sakit, sinubukang magpumiglas. Ngunit, masyadong malakas ang hawak ni Shanti at wala siyang pagkakataong makawala. Bawat kasukasuan at kalamnan ay parang naipit dahilan para hindi siya makagalaw ng malaya. Hindi nagpakita ng awa si Shanti, nakapokus lang sa layunin na mapalumpo ang banta. Nakita ni Ronnie na pinalumpo ang kasama, nagpaputok ulit. Sa pagkakataong ito ay mas asintado. Ngunit, mabilis na ginamit ni Shanti si Dodi bilang panangga sandali, tapos ay itinulak si Dodi papunta kay Ronnie gamit ang lakas na nakakagulat. Nagbanggaan ang 2 pulis bumangga sa pader ng maliit na outpost, lumikha ng karagdagang gulo sa masikip na kwarto. Ang tunog ng banggaan ng katawan at plywood wall ay umalingaw-ngaw, nagdagdag sa tensyon. Nabitawan ni Ronnie ang baril dahil sa banggaan dumula sa sementadong sahig. Hindi nag-aksaya ng oras si Shanti. Gamit ang mabilis at asintadong sipa, sinipa niya ang baril ni Ronnie palayo. Sinisigurong wala nang banta ng baril sa kamay nila. Tapos, gamit ang sanay na galaw, nagpakawala siya ng malakas na suntok sa tiyan ni Ronnie gamit ang pambihirang lakas. Tumama ng telak ang suntok, nagpalabas ng hangin sa baga ni Ronnie. Umatras si Ronnie ng jiwang-jiwang. Umuubo, hawak ang tiyan na masakit. Bago pa siya makabawi, nagpakawala si Shanti ng spinning kick sa ulo. Tumama ang sipa ng may malakas na tunog, dahilan para mawala ng malay si Ronnie agad at bumagsak sa sahig ng hindi gumagalaw. Humampas ang mukha sa sahig, lumikha ng tunog na medyo nakakatakot, naghudyat na talagang nawalan siya ng malay. Si Bobby na nakahandusay pa rin sa guho ng mesa ay nakatingin kay Shanti ng may malalim na takot. Hindi karaniwang mangangalakal ang dalagang ito. Masyadong mabilis ang galaw, masyadong malakas, masyadong presiso. Siya ay sanay na combat machine, isang mandirigma na dumaan sa pinaka-intensive na training. Ang lahat ng pagdududa niya tungkol kay Shanti ay naglaho na ngayon na palitan ng purong takot. Hindi siya humaharap sa dalagang mangangalakal, kundi sa predator na nakamamatay. Nakatayo si Shanti sa gitna ng kwarto, pinalilibutan ng 2 pulis na walang malay at ni Bobby na takot. Hindi nagpapakita ng galit o kasiyahan ang mukha. Tanging malamig na resolusyon na nakakatakot. Hawak niya ang baril na inagaw kay Dodi. Ngunit ang mata ay nananatiling nakapako kay Bobby, ang main target. Kakatapos lang ng physical fight. Ngunit ang tunay na laban ng batas at katarungan ay kasisimula pa lang. Lumingon si Shanti kay Bobby na nakahandusay pa rin sa pagitan ng guho ng sirang mesa. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng galit, tanging malamig na resolusyon na hindi matitinag. Puno ng kalkulasyon ang bawat galaw ng katawan. Walang nasasayang. Sumasalamin sa ilang taong pagsasanay na umukit sa bawat kalamnan at reflex niya. Para siyang rebulto ng katarungan na buhay, na dumating para maningil sa krimen na matagal nang nakatago. Gumapang si Bobby paatras sa takot, naghahanap ng daan palabas ng maliit na outpost na ngayon ay parang bitag ng kamatayan. Magulo ang isip. Naghahanap ng butas para makatakas. Mula sa babaeng biglang naging nakamamatay na banta. Ang pinto ng maliit na outpost ay nakabukas ng kaunti, ipinapakita ang umpukan ng mga residente sa labas na dumarami. Iyon ang nag-iisang daan palabas. Ngunit nag-alinlangan siyang tumakbo sa gitna ng umpukan na marahil ay nakasaksi sa bahagi ng insidente. Sa labas, ang umpukan ng mga residenteng nagprotesta kanina. Ngayon ay dumarami at naglakas loob lumapit. Nasaksihan nila ang gulo sa loob ng maliit na outpost sa pamamagitan ng siwang ng pinto at bintanang basag. Narinig ang bulungan at sigaw ng gulat nang makita nila si Bobby na nakahandusay at ang 2 pulis na walang malay. Hindi nila makita si Shanti na umaatake. Ngunit alam nila kung sino ang may gawa ng
Gulo. Isa sa mga rider ng dark blue motorcycle taxi na huminto kanina ay naglakas loob lumapit na record. Ang nangyayari sa loob ng outpost gamit ang cellphone. Ang ilaw ng flash ng cellphone ay kumukurap-kurap. Kumukuha ng magulong larawan sa loob. Ang tapang ng residenteng ito ay lumabas dahil sawa na sila sa ugali ni Bobby. Sa tagal ng panahon at nakita nila ang pagkakataon para ibunyag ang krimen nito. Gusto nilang maipatupad ang katarungan at si Shanti ang naging pag-asa nila. Nakita ni Bobby ang mga residente at ang cellphone na nagre-record, sinubukang baliktarin ang katotohanan. Sumigaw siya ng tulong, sinubukang bumuo ng imahe bilang biktima. Tulong! Inatake ng babaeng ito ang pulis. Nagwawala siya. Isa siyang kriminal. Ang boses ay paos at desperado, ngunit hindi kapanipaniwala. Inaasahan niyang maniniwala ang mga residente sa uniforme niya, sa otoridad niya. Ngunit nakalimutan niyang ang reputasyon niya ay sira na sa mata nila. Tinitigan lang siya ni Shanti. Bumuo ng manipis na linya ang labi. Alam niya na marami nang nakita ang mga residente para hindi na maniwala kay Bobby. Ang flash drive recording ay naging matibay na ebidensya at ngayon ang trato ni Bobby at ang kawalan ng magawa ay nabunyag sa harap ng publiko. Lahat ay bahagi ng perpektong plano. Dumating na ang oras para tapusin ang palabas at haharapin ni Bobby ang konsekwensya sa harap ng publiko. Nilapitan ni Shanti si Bobby gamit ang mga hakbang na kalmado at matatag. Puno ng kalkulasyon ang galaw, walang nasasayang. Bawat hakbang ay deklarasyon ng katarungan na hindi maiiwasan. Isang pangako na ngayon ay tutuparin. Si Bobby, kahit malaki ang katawan at maskulado, ay walang laban sa harap niya. Pinalumpo ng takot ang bawat kalamnan at kaya lang niyang magpasrahin na naghihintay ng mangyayari. Susunod, maputla ang mukha. Ang mata ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng pag-asa. Hinawakan niya si Bobby gamit ang isang kamay, hinila patayo ng madali. Tila ba walang bigat si Bobby. Ang lakas ni Shanti na pambihira ay lalong nagpatunay na hindi lang siya karaniwang mangangalakal, kundi sadyang sinanay sa militar. Hindi makalaban si Bobby, kaya lang gumuwang kasunod ang hila ni Shanti. Ang umpukan sa labas ng outpost ay nakatingin ng pigil ang hininga, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Sakto ng buhati ni Shanti si Bobby para ibigay sa mga residente isang itim na van na walang plaka ang biglang huminto sa harap ng maliit na outpost. Umingit ang preno. Nang malakas, bumasag sa katahimikan na nakakatakot. Ang madilim na bintana ng sasakyan ay nagpakita ng silweta ng ilang tao sa loob at ang aura ng banta ay agad na lumabas mula sa sasakyan. Agad na nalipat ang atensyon ni Shanti. Sumigaw ang instinct, nagbababala sa bagong panganib. Tatlong lalaking matitipuno ang katawan na nakasuot ng itim na damit at baseball cap na tumatakip sa kalahati ng mukha. Tumalon palabas ng van. Hindi sila nakasuot ng uniforme ng pulis. Ngunit ang postura at galaw ay nagpapakita ng sapat na military training. Isa sa kanila ay may dalang mahahabang armas na nakatago sa likod ng jacket. Handa nang gamitin kahit kailan. Ang presensya nila ay nagdagdag ng layer ng misteryo at banta na mas malaki. Atakihin siya, miss. Isa sa mga lalaki ang sumigaw. Mabigat ang boses at nananakot. Matalim na nakatitig ang matakay. Shanti. Amin siya. Lumagpas ka na sa limitasyon. Babaeng mangangalakal. Ang utos ay malinaw na hindi nagbibigay ng puwang para sa negosasyon.
Walang pakialam sa umpukan ng residente o cellphone na nagre-record. Malinaw ang misyon. Kunin si Bobby. Ito ay plot twist na hindi inaasahan nagbubunyag. Na hindi lang basta tiwaling pulis si Bobby, kundi bahagi ng network. Na mas malaki. Tinitigan sila ni Shanti ng malamig na tingin. Tapos ay binalikan ng tingin si Bobby na ngayon ay nagpapakita ng ekspresyon ng halong ginhawa at bagong takot. Ginhawa dahil nailigtas kay Shanti pero takot sa mga taong dumating para sunduin siya. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ay bago lang simula ng konspirasyon na higit na mas malaki at madilim. At si Shanti, isang intel ng Special Forces na nagpapanggap ngayon, ay humaharap sa kaaway na hindi inaasahan, higit na malayo kay Idalawa Bobby. Siya ay dapat protektahan ang flash drive. Ang tunay na laban ay kasisimula pa lang. Yeh!